Hi there, this is Rolly Urbina ng Cruise Ship University. As I always say, tagumpay mo. Tagumpay ko na rin at ngayong gabi, no, nidadaanan tayo dito sa crew bar, no. Interviewin natin si Timothy. Yan. Hello, Timothy. magandang gabi po. Ayun, Timothy, sa mga gustong magbarko, bigyan naman natin sila ng idea, no, kung ano ang ginagawa ng ano bang posisyon mo? I'm a crew utility. Ang trabaho ko is naka-assign ako sa bar. Nagbebenta ako ng mga essential, mga kailangan ng mga crew. Ayan. Water, soft drinks, beers, chips. Ayun. Ano ba ginagawa mo pagka sa daily routine ng trabaho mo? Daily routine. Ang daily routine ko in the morning is nasa crew area ako. Minsan nasa messes. Nasa Okay. messes. Sa food, minsan sa crew area. Sa gabi, naka-duty ako dito sa bar. Ayun. So bago ka nakapagbarko, ano ba yung experience mo? Bago ako nakapagbarko, actually marami ako naging trabaho noon bago ako nagbarko eh. Nagtrabaho ako sa mga fast food restaurant like Jollibee. Naging stockman ako sa mga butik, Bench, Girbo, at iba pa, marami pang iba. Bago ako nag-decide na makapagbarko. Kasi yung father ko is seaman din. Ngayon is retired na siya. Okay. And So advantage din yung may yung father mo na katulong sa'yo sa pagbabarko. oo, natulungan niya ako na sa mga trainings ko. Kasi yung sahod ko before, hindi enough yun para mabayaran ko lahat yung mga trainings. Okay. Which is 40,000 plus. Okay. Lahat-lahat. Kasama mga pamasahe. Overall, 40,000. 40,000. And then, tulong ng daddy ko, awa naman ng Diyos, konting dasal. Nakasampa ako dahil pinakapan niya ako. Pinasa niya yung papel ko sa opisina niya. Okay. So, ang naging posisyon ko noon dati is galley utility ako. Okay. Nasa patwash ako. Iyak ako na iyak. Dahil lalaki lang karderong inuugasan ko. Mas malaki pa sa'yo, no? Mas malaki pa sa akin. Tapos maraming pinggan, gabundo. Nabundok. Oo. Ayun, so So, ayun. doon sa mga nanonood sa atin, no, ano ba ang pwede mong may advice sa kanila, no, para makasampa rin sila sa pagbabarko? Ma-advise O ko makasampa sa barko. Yan. ang advice ko, unang advice ko is kung may trabaho kayo na regular, mag-ipon kayo. Kung gusto niyo talagang magbarko, pag-ipunin niyo yung pagte-training. Tapos, samahan nyo rin ng konting dasal, o kung may backer kayo, patulong kayo hanggat maaari. Relatives nyo, o sa opisina. Pero dito sa barko, hindi madali ang buhay namin dahil malayo kami sa pamilya namin. Pangalawa, minsan stress kami sa trabaho kasi mahaba yung oras ng trabaho namin. Minsan mas mahaba yung trabaho talaga. 4 na oras lang minsan yung tulog namin sa gabi. Tapos sa hapon, swerte na, 2, 3. Okay. So, Pero yun. reminder lang sa mga nanonood, no. Alam nyo, advantage yung may backer. Pero at the end of the day, no, sa medical pa rin nagkakatalo. Kung merong problema sa medical, kahit anong lakas ng backer, hindi rin makakaalis. Totoo po yun. Kaya yung health nyo kailangan maayos. Ayun, so ayun ang ni Timothy, no. So sama natin ang dasal, tapos pag-ipunan kung meron trabaho at gusto talaga makapagbarko. So malaki rin kasi yung magagastos sa pagbabarko. Ayan. So until my next vlog, thank you for watching. Bye.